first time darating dito ang Fortress 400 from QJ Motors. Kaya naman, from Bulacan, bumiyahe tayo papunta dito sa Subic para naman first time. Baka first time din naman makakapagkape at kumain dito sa lugar na to. Pero bago tayo magkainan at magkapihan, tingnan muna natin yung ride na nangyari sa atin and kumusta nga ba ang performance ng motor na to. Alright, so ito, interface natin, pinigil natin ngayon is yung racing setup, pwede rin naman yung normal. Hindi ko pa talaga masyado na ride ng malayo to, 67 kilometers pa lang tinatakbo. Pero ngayon punta tayo ng Subic para magkape to check out the performance. Sinagad ko na rin yung windshield setup natin ngayon. So yun yung pinakasagad na taas. Alright, sama natin si Nakoy Motovlog, si Kuya GJ at saka si Real Talk with Porsche. Sa biyahe natin yan. Let's go. So from Bulacan, dadagin natin to sa Subic for a quick coffee ride sa hapon. Wala na kasi talagang oras. Gustuhin ko i-ride to hindi ko talaga magawa dahil sa dami ng mga kailangan nating asikasuhin. But nonetheless, ipinangako ko sa inyo ang isang review. Alam mo naman tayo, hanggat maaari ayoko nang nagbibigay ako ng feedback tungkol sa isang motor nang hindi ko talaga siya nagagamit. So we'll be riding this for a couple hundred kilometers para makita talaga natin at least yung first ride performance review natin, especially bago to sa Pilipinas. So eto, antabay tayo mga brother, biyahe tayo. Okay, cruising tayo sa 100 kilometers per hour. Stable so far. Actually, kahit na mahangin, stable. Walang mga vibrations pa na nararamdaman sa paa. Lalong-lalo naman na dito sa inuupuan natin at saka sa handlebar. Kaya, so suabe lang, smooth lang yung kanyang takbo sa 100 kilometers per hour. Nga pala, rider weight, my weight is 97 kilos. At kaangkas ko si Real Talk with Porsche. Hindi ko na lang kinabit yung front cam ko kaya hindi nyo masyado nakikita. So si Real Talk with Porsche naman, kalahati ng weight ko ang kanyang timbang. Sinasabi ko sa inyo yun para may input tayo in terms of data. Kumusta sa speed, sa acceleration, sa handling. Yan yung mga factors that will also affect yung performance ng motor. Eto, cruising pa rin at 100 kilometers per hour. Maraming sasakyan, tsaka mabugso yung bato ng hangin. Pero malaking tulong tong windshield together with the overall stability na tong motor na gamit natin ngayon. Okay mga brother, 100 kilometers, subukan natin increase yung speed around 120. Suabe pa rin, ganda pa rin ang takbo. Hindi hirap yung makina pag nag-accelerate ka, yung pag-accelerate or pag-response ng throttle, smooth lang siya, hindi siya overwhelming, hindi rin siya torquey, but mararamdaman mo kaya niyang i-deliver yung speed. Mamaya tatry pa natin increase yung speed, medyo marami lang sasakyan sa ngayon dito sa NX. Again, from Bulacan papunta tayo ng Subic para magkape. Okay, isang rekta tayo, try lang. So far nag-speed tayo ng 144. So impressive yun. Kasi sa ibang mga maxi scoot na nasakyan ko, sa mga 140, dalawa din kami. Yung iba naman na maxi scoot din naman na nagamit ko, solo pa lang ako, nasa mga 131 kilometers per hour. Hirap na. So the fact na this can go easily to 145, 144 kilometers per hour ng dalawa kami, at nga mas mabigat na kami ni Real Talk with Porsche ngayon kumpara nung ibang maxi scoot ang gamit namin.
Swabe, maganda yung delivery ng power ng makina na to if you are someone na gusto mong gusto mong mag speed up, lalo na pagdating sa mga ganitong NX or expressway gaming. Okay yun. Ngayon cruising mode na ulit tayo. So as we go along, i-update ko kayo sa mga performance na ito dahil bago to sa Philippine market. Isa to sa mga choices mo if you're going for that Maxi Scoot entry level 400cc. Alright, try natin sudden overtaking. So cruising speed natin kanina nasa mga under 100. Ayan, biglang overtake na increase yung speed natin to 125 now. Relax lang siya. So you will have that power, you will have that overtaking power kapag kinakailangan mo. Very minimal vibrations if any if you are accelerating. Tapos napapansin ko ang sweet spot nito nasa mga 6.3, 6.4 RPM. Yun yung swabe niya na andar, na steady yung speed mo, steady yung power mo, tapos tuloy-tuloy lang. Yun, galing. Ganda. Yung mga simpleng kurbada na ganito mga brother in terms of handling, kita nyo naman, stable lang, tamang balance lang. Sa stock tires na ito, wala naman akong nararamdaman na dumudulas kahit na bagong-bago pa lang tong motor natin. So I don't think you would have to replace your tires right away. Kung mga ganitong touring riding din lang naman yung kailangan mong gawin when you purchase this motorcycle. Ngayon, when it comes to maneuverability, yan. O sa madaling sabi, pinapahirap ko pa sa madaling sabi, yung kung gaano nga ba kadali i-handle yung motor na to. Dahil dun sa weight distribution ng motor, hindi siya madali i-switch. Let's say if you're switching lanes, right, left, tapos let's say overtake tayo sa lane na to, tapos kahit na medyo na-speed up ka na, babalik mo ulit sa linya. So siya, tame i-handle, lalo na kapag nandito ka sa expressway, kasi nga yung pag-accelerate niya hindi torquey. So even if you are switching lanes katulad na to na mag-overtake tayo, so you have that smooth delivery pagdating sa power, tapos you can easily switch back, tapos relax na ulit sa pagdadrive. Yan yung mga advantages in terms of how easy it is na i-handle itong motor na to. Mukha lang talaga siyang malaki, pero in reality madali lang siya i-drive. So kanina medyo mambon, medyo madulas din yung kalsada, pero confident naman ako dun sa quality ng traction na nakukuha natin para sa motor na to. Ito, may konting curve, countersteer lang natin konti. Ayan, stable din naman siya kahit medyo tayo ay lumiliyad. Di ba lumiliko? So there you go. Okay, feedback lang sa brake lever mga brad. Sa kamay ko, so in reference 5'10" in height, medyo mahaba-haba din yung mga daliri ko. Abot naman yung brake lever, pero ang napansin ko lang, yung hugis ng brake lever, ito papalayo. So papasok, tapos palayo, ganun. So ang tendency sa normal riding posture ko, dapat ay pag ginanato ko to, abot ko na enough na para mag-brake. Para sa daliri ko pwede na, pero kung ang daliri nyo ay mas maikli kaysa sa akin, medyo mag-e-effort pa kayo na ganyan. Ayan, mag-e-effort pa kayo na ganyan, kaysa yung pag-reach nyo sana dito diretso na, eto mag-e-effort pa kasi nga palabas yung brake lever na to. So maybe I'm not sure if there will be aftermarket matches pagdating sa brake lever. Kung meron na, I would suggest palitan nyo to, para at least pag angat ng kamay mo dito, ready na to brake. Paano kung mas maikli yung daliri mo kaysa sa akin? So tayo mag-e-effort ka pa na abutin to. When it comes to the suspension, pag-usapan muna natin yung front forks na ito. So pagdating sa harap,
Actually, excellent job when it comes to managing yung mga sudden na lubak, mga sudden na humps. At nagkaroon na rin ako ng mga ibang episode na talagang nabibigla na biglang may mga bato pala. At hindi ko nararamdaman na tumutuhod yung suspension natin. So it just gives you the right amount of play para dito sa motor na to, para hindi maalangan yung fairings mo o kaya yung pinaka suspension mo. So okay yung laro niya. Ngayon, ang napansin ko naman pagdating naman sa rear suspension, doon ko nararamdaman na may pagkatagtag itong motor na to. So this is different, lalo na kung i-consider natin, let's say the Maxi 400. Yan, medyo ikukumpara natin doon, mas stiff ang rear suspension nitong motor na to. So hindi ko alam dahil bago pa lang ba to or dahil magkaangkas kaming dalawa ni Ritok with Porsche kaya naging ganun ang play ng suspension. So you will have the option to upgrade or adjust, but nevertheless kung stock suspension at magkaangkas yung gagamitin ay talaga namang mararamdaman mo yung tagtag niya. Pero mga NGEX ng expressway riding na ganito, tolerable. It will not be a pain. Pero kung yung tipong talagang marami kang dadaan ng mga lubak-lubak yun at tapos medyo long ride pa, doon mararamdaman mo na yung feedback or yung stiffness ng suspension sa puwet mo at sa katawan mo. Keycard din gagamitin para buksan yung compartment. Yan, medyo tinagalang natin, nag-clip na siya. Ito, malaki yung kanyang compartment. Tapos, lagay natin dapat pa ganyan ng full face helmet. Yan, tsaka natin isasara. Yan. So, medyo ididiin lang siya, mga brad. Pero yung, ano naman niya, marami pang space para dito. Pwede ka pa maglagay ng mga gadgets, jackets, etc. Tapos, at the same time, pagdating dito sa keycard nito, ito na rin ang gagamitin natin para start yung motor. Tap mo lang na ganyan, go, yan, mag-on na siya. Tapos mapapansin mo yung windshield maangat. Yan, yan siya. High-tech. Ito lang yan. Pwede din naman may manual key. Ito. Pero syempre, ako, strip ko na to. Mas, nakakaagiw eh. And the same thing, if you're going to turn this off, tap. Tapos yung windshield natin yan, automatic na bumababa. Diba? Okay, first things first mga brad, ipapayam ko lang sa inyo na itong panahon na to, maaaring sa lugar nyo rin ay mahangin na talaga. Third week or patapusan ng January. Kaya ramdam natin yung bugso ng hangin. Ngayon, dito naman papasok yung function nitong windshield na to. Dahil mataas ang kanyang placement, ito yung sagad na taas ng kanyang windshield niya, mas nade-deflect niya yung hangin. So ibig sabihin, mas komportable ako nakakabiyahe, less stress sa akin pagdating yung pagsalubong ko sa hangin. At saka nakakatulong rin yan syempre sa stability ng motor, dahil imbis na sayo ng rider yung hangin, nade-deflect na agad dito. So very functional pagdating dun sa part na yun. Ayan, ito mga brad, yung sinasabi ko, yung interface ng panel nag-automatically adjust na dahil sumilong tayo sa tulay kasi may chinek lang tayo sa mapa. Yan, automatic adjust. So kapag maliwanag, magwa-white light ulit yan. Tingnan nyo. And mga brad, so diba from dun sa naka-dark yung ating interface, ngayon white light na siya. Parang dahil nga maliwanag pa naman. So mamaya pag nagabi, mag-adjust na ulit yan. Napansin ko lang dito sa racing mode na panel natin, wala ako nakikita ang real-time fuel efficiency average. Malamang racing mode lang so hindi mo naiisipin na intindihin yung gas mo. Siguro doon sa normal na interface, na setting ng interface, baka may average fuel consumption. Alright, pagdating naman sa riding position mga brad, I like yung position ng feet, nakakagalaw yung pa ako. Tsaka relax lang yung ko, yan yung elbows ko nakababa lang. Sakto lang yung handlebar. It can still go a little further. Kumbaga pwede pang ilayo sa akin yung handlebar dahil medyo malapit-lapit Mapapansin nyo, yung shape nito pa V na ganun. So imbis sa diretso lang yung handlebar dito, papalapit sa rider. That's okay. That just means more relaxed.
para sa akin. And in terms of comfort, ang laking bagay yung meron parang lumbar support dun sa upuan nito. Yung iba nagpapasadya pa ng ganyan. For the Fortress 400, meron nang nakalagay na back support. And ang napansin ko, ang nagustuhan din namin ni Real Talk with Porsche pagdating sa motor na to is first, malapad yung kanyang pillion seat, yung angkasan mga brother. Pero hindi naman sobrang lapad na to the point na mabibikangkang na yung angkas mo. Kasi kapag sobrang lapad naman, nakabuka ka na yung angkas mo, nakakangayay din sa hita nila yun. So ito, kinakausap ko si Ray Talk with Porsche kanina, sabi niya sakto lang yung lapad ng angkasan. At ang mas nagustuhan naming dalawa sa kanya sa passenger side, mayapad, hindi lang isang bakal na ganun yung tapakan niya. Yung pillion step, payapad, sakto yung paa. Tapos in my case naman, gusto ko yung setup na ganun kasi kapag tumutukod ako at humihinto pagdating sa mga traffic, kailangan kong ayain ng paa ko, hindi tumatama yung binti ko dun sa paa niya. Alam niyo yan, di ba? Marami dyan, yung mga riders dyan na lagi may angkas. Yung mga ibang mga scooters, kapag binaba mo yung paa mo at meron kang angkas na foot peg ang tapakan, tumatama yung binti mo dun sa paa nung angkas mo. Ito dahil iba yung pagkakakonstruct ng angkasan, yung tapakan ng angkasan. Okay yun, so mas ginhawa yung angkas ko, at on my part, mas ginhawa din naman ako bilang rider. Etong yung sa mga ganitong pagkakataon, ma-appreciate mo na you are on a maxi scooter kasi ayan, wala kang ika-clutch, wala kang ika-cambio. All you have to do is ride, relax, and appreciate yung mga ganyang tanawin, ganitong kalsada, ganitong panahon. Tapos relax pa yung position mo, relax riding, pati yung angkas mo, relax lang. Alright, so bumabiyahe na tayo ng mga maglalagawang oras sa mga brother. So in terms of riding position, idadagdag ko lang na kapag medyo mas matagal na, you would want to move yung puwet mo. So good thing, malapad naman yung upuan nito. So pwede kang medyo mag-adjust ng konti para mas maging komportable yung biyahe mo. Ang downside lang nito na napansin ko is, although my legs have enough space to move pagdating dito sa aking footrest, wala itong extended footrest. So hindi ko talaga alam kung anong function na itong parang maliit na extended footrest na to, parang kalahati or 30% lang ng pa ako yung kasya. Hindi ko talaga ma-stretch yung pa ako. So if you're looking for cruising mode talaga at gusto mong magunat lalo na sa mga pangmalayang biyahe, yan, medyo hahanapin mo yun. Katulad ngayon, syempre 2 oras pa lang tayong biyahe, pero ano na, gusto ko nang i-stretch yung mga paa ko. Okay, sabi muna tayo dito at dito na rin tayo mag-shoot. Alright, so ito yung headlight ng ating Fortress 400 mga brother. Yan yung low, ito naman yung high. Okay ito yung low ulit, ito naman yung high.
Ayan, so hindi mayamya yung ilaw niya. Actually good enough kasi mga projector lights na yung quality ng ilaw nitong motor na to. So sa stock light, kung ikaw ay hindi ka naman mag endurance or kung ano man yung talagang babiyahe sa bundok, okay na to. Pero kung sakali, ayun, ulitin ko lalo na yan, may mga pose, makita mo pa rin yung bato ng ilaw niya. Low, high, good enough. But if hindi ka naman satisfied, maraming mga options ng mga ilaw sa One Moto Avenue, from budget meal hanggang mga premium lights. Nako, expert ang mga electrician na mag-handle ng ilaw niya, at saka mga Japanese quality wires ang ilalagay. And sigurado yung connection walang putol-putol para hindi voided ang warranty ng motor mo. Yung sa looks niya, mabrusko, sporty, very aggressive. Pero hindi bagay yung busina niya kasi parang yung busina niya pang small bike. Ayun, no? Kaya kung gusto niyo mas malakas at mas maangas sa busina, magpunta kayo sa One Moto Avenue. Marami kayo selections na pagpipilian at talaga naman yung babagay sa angas ng motor mo. So, after ng hours and hours of riding, siguro mga kalahating araw, ayan, ang ating feedback pagdating dito sa bagong QJ Motor Fortress 400, isa sa mga pinakabagong entry when it comes to the maxi scooter category dito sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo mga brother? Sa presyong to, sulit nga ba ang motor na to? I-comment nyo at pag-usapan natin yan. Wala pa kami sa Bulacan eh. Kita-kita lang tayo sa